Inaayayaan ko sa harapan si Sister Shoni Gutado para magbahagi ng salita ng bugtong at buhay na Diyos sa mga Diyos, Panginoong Jesucristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Isa to sa mahusay na nagbabahagi sa panahon ni Elder Ben. Palakpakan po natin ang ating kapatid. Happy Sabbath po mga kapatid. Sa pangalan ni Father Lahi, sa pangalan ni Elder Ben, higit sa lahat, sa pangalan ng tunay at nag-iisa, ang bugtong at buhay na Diyos, Panginoon sa Kristo ang makapangyarihan sa lahat. Mga kapatid, sa oras pong ito, hindi ko maintindihan ang aking nararamdaman. Nararamdaman ang kasiyahan dahil kami halos 3 buwan na naka-stuck sa bahay. Dahil sa nangyari sa amin kay Brother Ruel. Nakakalungkot dahil sa aming napakagandang samahan dati. Ngunit dumating po ang panahon na siya'y nagbago. Lahat ng tumulong at umawa sa kanya, isa-isa niyang inilaglag. Ang sabi niya, hindi raw sa marunong magtiwalag. Pero, yung binabagit niya sa lahat ng gawain, pag may nagharap sa amin ni Sister Helen, aba, yang mga hindi ko tinuwalag. Sila ang kusang umalis. Tanong ng iba, anong dahilan? Kaya sabi nitong aking mga kasama, alam ang nangyari sa amin. Kay Brother Ruel mo itanong. Pag nagtanong sa kanya, kami daw ay mapagpanggap, sinungaling, namamangka sa 2 ilog. Nagdidepende sa kumare at kumpare. Yang pong lahat ay tiniis ko, muntik na akong namatay. Sa stress. Ganun kahiyaya nung lahat ng pupuntahan, sisiraan ka. Samantalang napaganda ng aming naging samahan. Kulang-kulang 4 na taong kami ng Sister Helen. Sabado-linggo, laging kasama. Dumating ang pagsubok sa aming buhay na mag-asawa. Nagkasakit sa mata ang asawa ko, glaucoma. Bawal po ang magbiyahe ng malalayo. Bawal pong mapagod. Bawal yung mata niya, mahanginan. Lahat bawal. Doon nag-umpisa ang lahat. Nagpaparinig sa radyo. Yung daw ba nga hindi na dumadalo at hindi na nakakatulong sa gawain niya, gagaya sa puno ng igos, puputulin at itatapon sa apoy. Ganun kasakit, babatiin lahat ang Antipolo member. Kami mag-asawa ay hindi. Pinagdadamasa sa amin yung galit sa amin. Kasi ayaw ko naman kwento sa kanya yung pinagdadaanan ng asawa ko. Napapahiya rin naman. Abay di, nagalit ako. Ako po yung magsasalita ng lahat ng katotohanan. Wala pong dagdag, wala pong bawas. Ay di sabi ko yung pagkaganyan ay ayaw ko na diyang maglingkod. Wala ka namang marinig na kabutihan. Wala kang marinig na pag-ibig sa kapwa. Puro batikos, puro parinig, puro promo, puro benta. Makinig kayo. Ibang-iba, hindi sa pagpupulit kaharap tayo, magkakaharap tayo. Ibang-iba sa ginagawa ni Brother Eric. Ibang-iba po. Yun, pumapasok pa lang, promo na agad. Nung gawin niya kay Brother Angelo, hindi pa ako masyadong nag-iisip eh. Nung gawin ito kay Brother Jeremy Alcantara, nag-iisip na ako. Pagkatapos kay Brother Jeremy Alcantara, kay Brother Rick Billion, ganun ka sakit yung pagsabihan ka ng mag-anak na Diablo. Sa dami ng tao sa Cavite. Ngayon ako nag-iisip na, sabi ko, huwag na tayong palagi mag-usap-usap ng nakikita. Yung pala ay nagmumonitor bago bumaba, nasa sasakyan. Tinitingnan ko sino nag-uusap-usap. Guilty. Pag-iinitan ka na, pag kinaka nag-uusap-usap. Isinunod niya, Sister Helen Bragais mag-anak. Ha? Isinunod niya, si Brother Paul Mosca.
Pagkatapos kay Brother Polimas ka, kami naman. Sabi ko, patawarin mo ako kung ako may nagkamali sa iyo. Panihingi ko ng tawad. Ang sagot, kalabay-kalaban. Anong gagawin ko? Ganun ba man? Magpapakonsert sana doon sa Antipolo, magpakonsert naman talaga. Doon naman pag nagpapakonsert, talaga naman kami mag-asawa ang hirap na hirap. Kami naghahanap ng venue. Kami ni Ronald. Si Rica. Aba sabi, di may bagong coordinator daw, si Brother Daniel ay nagkasakit. Talaga namang nanghina yung tao. Bumitiw na talaga sabi ng coordinator, ayaw nang payagan ng pamilyang lumabas. At hinahapo, yung paisiman sakit. Itong huling pa-concert na ito, October 6, ay di nangyari na nga itong damdamin ko ito. Ako iaaminin ko, Brother Eric, patawarin mo ako. Sa pool nang mag-resign, ang aking mga apo, nag-umpisa na yan. Iba na ang kasama sa amin. Ngayon, ganun pa man, sabi ko sa aking mga apo, mag-isa na lang tayo ng pinaglilingkuran, bugtong at buhay na Diyos. Huwag na kayong umalis kay Brother Ruel. Hindi naman nagsisi-email. Sagot ni Ronald, grabe naman ang nanay, nakalaya na kami, pababalikin na naman. Nakalaya na, pababalikin mo na naman. Na-touch ang damdamin ko. Sabi kayo, ano ba talagang ginawa sa inyo ni Brother Ruel at kayo nag-resign? Ano ginawa sa Eureka? Sagot ng aking mga apo, Nanay, si Brother Ruel ay walang gawang masama sa amin, pagkapatid. Mahal kami ni Sister Malo. Mahal kami ni Brother Ruel. Si Sister Angela lang ang kakaiba. Ngunit, kami naapektuhan ng ginawa niya sa mag-anak ni Brother Jerry Bragaes. Turuyan po. Kaya po kami umalis. Hindi namin kayang damdamin yung ginawa nila sa mag-anak. Hindi namin kaya. Kaya ako'y nag-resign. Ganun pa man, pinipilit ko pa rin sila na isama. Si Raquel, nasama kami. Sinasama yung dalawa. Si Ronald may trabaho. Pagkatapos sa trabaho, mga alas 2 na ando na yun. Pinakakanta naman. Ito na, masaya ang mga member pag nakakanta yung dalawang kong apo. Si Rica, tsaka si Ronald. Alam mo sabi ni Angela, mga singer, sus, kaya lang yung gumagawa, kaya lang inaasakatay gawa ng pera. Masakit yun. Samantalang dati ang gaganda-ganda ng kanilang samahan. Bakit nagkaganon? At yung ginagawa ng aking mga apo, binabalik lahat. Mga ibinigay ng tao sa kanila. Handog na lang po namin. Hanggang sa iyan nga, tuloy-tuloy ang aming paglilingkod. Huling dalo namin Morong Rizal. Paano ng concert ng Teresa. Aba, ay nagpunta ng Cuneta itong dalawang bata, hindi ko alam. Brother Eric noon. Naku po, nung makita ko araw ng linggo, aba, ay bakit ito'y nasa Cuneta? Ay kahapi kami nagsimbalaan doon sa aming, hindi na nga kami nakakasama mag-asawa. Sa aming revelation, doon natugtog si Rica. Naku po, nanigas na ako. Nakita ko ang picture nila sa Cuneta. Nanigas na ako, na-stress na ako ng grabe. Ito na, di araw na linggo yon. Lunes, nag-chat ako. Kay Brother Ruel, patawarin mo mga apo ko, hindi ko naman talaga alam na nagpunta ng Cuneta. Talagang wala naman kaming alam at alam ng coordinator doon. Ang alam ko, pinag-o-observe pa lang ang aking mga apo. Siyempre, at ayaw ko din masira kami sa mat, alam ko nga ugali. Magaling magduro, magaling magparinig, magaling magbatikos. Naku po, araw ng Lunes, maghapon ako nag-chat-chat na patawarin ako kung nagkamali ako sa pagpapalaki sa aking mga apo. At kami naman halos magkakasama sa bahay. Kung nagkamali man ang aking mga apo'y patawarin mo, di nasagot. Araw ng Martes, tumawag itong may ari nitong cover court na pagkakabagalan ng October 6, hindi raw pwede ang cover court ng buwan ng buong October. Sabado linggo may liga. Yan ang aking naging pamantayang, ba hindi naman siya nasagot eh. Sabi ko, Brother Ruel, sorry po, hindi po mapatuloy ng October ang ating pa-concert namin. Laki ng share ng pera ko dun. At gagamitin ang cover court. Sa November 9 na lang po kami. Sumagot, ang lalaki ng letra. May exclamation pa. Exclamation point. Bakit tawag ka ng tawag?
Ang saya-saya sa kuneta. Kako hindi nga po ako kasama doon. Kaya nga po nahingi ako ng tawad. Sabi ko, ang sinasabi ko po ngayon, ang buod po ng pagtawag ko, bakit hindi nga, kalabay-kalaban daw eh. Nasagot sa akin, kalabay-kalaban. Sabi, hindi ako patatawarin. Malupit. Malupit talaga. Sabi ko, yung pong pagdadaos ang phase 2, ay baka po November 9 na tayo. Alam mo ang sagot? Huwag kang makialam. Ang kausap ko yung coordinator ng Antipolo, siya ang masusunod. Halos ako natumba para sinuntok yung mukha ko. Samantala hindi niya naiisip, kami mag-asawa. Ang pagod na pagod, pag nahingi siya ng panghandog, hindi ko tinutuos. Ang kinalulungkot ko, bakit naging ganito? Bakit ganito ang ginanto niya sa amin? Kina Sister Helen. Sa amin. At yung iba pa. Kaya iniisip ko naman, 3 buwan kami sa bahay. Pag-araw ng Sabado, wala na akong ganang kumain. Wala na akong ganang matulog. Pero problema, hindi naman ako namamayan. Patuloy pa rin mataba. Nakita tayo lagi. At ito na, nagsumbong ako sa mga kapatid natin sa Antipolo. Sister Oyi sa Cavite, Sister Aida Collado, kay Sister Beth de los Santos, Sister Milet Corbin, at aking kumaring tiga Antipolo, si may-ari ng van na ginagamit namin, Sister Celery Capor. Ganyan-ganyan. Alam mo sabi sa akin, kinasaba doon kasi circle. Sister, alam mo galing yan? Huwag ka na muna sumimba. Manahimik ka muna. Adigin nga ang ginawa ko. Sabi ko, bakit? Duduruin ka niyan. Magpaparinig ka ng harapan, baka murahin pa ang 2 apo mo. Magaling manduro eh. Si Brother Boyong, dinuro-duro niya. Sina Lloyd Salazar. Si Ronald, basta nagkamali ka, duro abutin mo. Ay sabi ng aking mga kapatid, nag-aalala ako sa iyo kasi may sakit ka nga. Putla-putla mo na. Huwag ka munang dumulo ng sirke. Sabi ko, paano kaya ito? Ay namatay ang pinsan ko sa Laguna, araw ng Sabado. Ni Ronald, sabi ng ating mga kapatid, susundin natin. Opo nanay, baka kami murahin yan sa sirke. Duduruin kami niyan. Ay ayoko naman ng kayong buhay. Hindi kami sanay ng gaon. Kami happy family. Hindi kami nagkakaproblema ng kung ano-ano. Ay di, punta lang tayo sa Patay. Sabi ko, Sabado yan. Parang ako yung naglalakbay kami, lutang ang isip ko. Eh, sanay ako maglingkod na Sabado. Kami mag-anak. Habandaan, tumawag si Pinsan Lolet sa pila. Asawa ni Brother Roland Ilagan. Pinsang buo ko yun. Pinsang buo din niya yung namatay. Sabi ni Lolet, punta tayo sa Patay. Kaya Pinsang ko na, on the way na nga kami. Ha? Sige, mag-half-day ako dito sa revelation namin. Sa makatuwid, nagkita kami ni Sister Lolet alas 5 ng hapon sa Patay. Sabi niya, yung nangyari sa iyo, i-replay natin yung sinabi kanina sa circle. Naku po! Ito na! Ba, ang lola'y pananghingi ng tawad. Lolang sinungaling, hindi rin kasama doon sa kuneta. Ay sino ba yung sasama doon kundi? Ay yung kanyang 2 apo sa kanya nakikinig. Alam naman ikaw sumama yung magpunta ng mag-isa. Kinauli kaya na Jerry Bragaes. Yun ang sabi. Wala naman pala malam si Brother Jerry na dadating akong 2 apo. Mga mapagpanggap, mga sinungaling, namamangka sa 2 ilog. Nagdidipit nila sa kumpadre. Kasi si Brother Polly Mosca, kumpare ko yun. Nagpabanyag ka sa kanya yung mga anak. Ako naghawak, kami mag-asawa. Pinagpapanigay ako. Alam mo, hindi nakatiis si Sister Milet Corbin, nilapitan. Tama na yan. Daming tao. Pag-usapan na lang natin ng tahimik. Tumigil daw naman. Sabi ko, salamat ka at hindi sa cellphone. Kung sa cellphone, sisigawan ka niya. Pag mo kong pangunahan, ay ako lagi sinisigawan niya, daw sa pangunahan. Ay ako naman nag-iingat. Ano ba't lahat ng bagay na nangyaring iyan? Dinamdam ko yan. Sabi ng mga kapatid natin, sa Antipolo, Norte, Sister Sioni, tiisin mo na lamang kahit hindi kayo duru-duruin. Sumimba ka lagi. Hindi nga ako pwede yung asawa ko at ang matay na i-irritate. Doon kami nagtitiyaga sa revelation namin. Problema, naninira doon
ang coordinator na kapalit ni Brother niya. Sinisira kami kay Brother Well mismo. At may mga video, di siya makakatanggi. Sabi ko, ayaw ko na sa back to Christ. Sabi ko gano'n. Siyempre, ayaw ko din mapalayo sa kanya eh. Ayaw ko na sa back to Christ. Hanggang sa lagi lang kami Sabado, 3 buwan, sa bahay na lang sa bahay. Aba, ayaw ko na naginip. At ito naman si Brother Jerry, walang tigil ng pag-aakit sa akin. Sabi niya, ikaw ay mag-survey. Survey mo, makinig ka kay Brother Eric, ibang magsalita at magdoktrina sa ating dating pinuno. Yan na nga. Ngayon, sabi ko dito kay Brother and Sister Benny, Victoria, Sister, ikay mag-survey kay Brother Eric. Yan ang tamang oras, alas 3. Hindi katulad nung pinuno natin na 10 to 11. Nakakapuyan. Nag-survey ang ating kapatid. Sabi, Sister, ibang-iba nga. Sabi ko, kaya nga tayo sisiba tayo sa Anonas. Mag-uumpisa na uli kami na kumila sa bugtong at buhay na Diyos. Kapag sa Kristong makapangyarihan sa lahat. Sa loob na 3 buwan, puro stress ang nararamdaman ko. Sa pulang kami simimba sa Anonas, pangalawa ngayon, parang buhay na buhay ang kalooban ko sa pag-ibig, sa bugtong at buhay na Diyos. Kapag sa Kristong makapangyarihan sa lahat. Meron ako